Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Our topic for today is God's humor. I thought of this topic kasi yesterday may nakakatuwang nangyari. So, siguro marriage will have a meeting with one of his disciple. So I have to prepare. We have to prepare. Then last minute, I have to take a shower to prepare then. Kasi kasama ako dun sa meeting. But fortunately and unfortunately, I was locked inside sa loob ng toilet. Tapos siguro mara siya gaantay na dun sa labas. What's happening? What's happening? And good thing, I found something to unscrew the doorknob. Kasi nga, nasira na yung loob ng doorknob. Hindi na namin matubuksan. Natanggal ko yung doorknob sa loob. Tapos he's trying to also open or unlock the door using yung doorknob na tira dun sa labas. Tapos pawis na ako and all. Hanggang mabuksan namin. Last minute before mag-meeting. But of course, I have to dress up. I have to prepare, put on tilak. So si Krishna is a person. Krishna is also the Supreme Person. And yung relationship niya sa atin is also very personal. Minsan, may intense na mga arrangements. May mga sweet na arrangements. May mga friendly. And also may mga ganitong mga humorous. Minsan may sarcastic arrangements din si Krishna. So we will try to churn kung ano yung nangyari kala Krishna and Arjuna sa battlefield of Kurukshetra. Before mag-start actually yung Bhagavad Gita, meron din si Krishna na mga humorous encounters. Si Arjuna, humorous encounters kay Krishna. So let's start from text 20 to 27. Text 20. At that time, Arjuna, the son of Pandu, seated in the chariot bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrows. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra drawn in military array, Arjuna then spoke to Lord Krishna these words. So we have heard na nag-sound ng conch shells yung both sides. Yung mga musicians nag-start na rin mag-play ng music nila. Nagka-climax na. Yung mga soldiers nag-draw na ng swords nila. Yung mga bow nila lock and loaded na. Si Krishna din actually ready na. And si Arjuna, thought-wise, nag-hesitate siya. So ngayon, because of what's happening, because of the intensity of the situation, may gustong gawin si Arjuna. Mind you, sobrang ready na lahat. Just another detail dito sa verse na to and sa purport ni Srila Prabhupada, yung mga Kauravas sobrang disheartened. And diniscuss na rin natin yung chariot nila Krishna and Arjuna yesterday. And also, another addition dito, yung sign of victory ni Krishna and Arjuna and the Pandavas is yung emblem or yung flag ni Hanuman. Because si Hanuman helped Lord Ram during the battle nung isa-save nila si Sita. Si Lord Hanuman is one of the monumental soldier na nakatulong sa victory ni Lord Ram. Ngayon, kasama siya sa side nila, Krishna and Arjuna. So another sign of victory na naman. Text 21 to 22. Arjuna said, O infallible one, please draw my chariot between the two armies, so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms. Just to give the context of what's the picture sa side ni Krishna sa ni Arjuna. Si Arjuna yung nasa chariot. And yung driver ng chariot is si Krishna. So,
let's try to wrap around yung head natin sa scenario na to. Yung Supreme Personality of Godhead nag-drive ng chariot ng kanyang devotee. Again, yung Supreme Personality of Godhead na si Krishna nag-serve sa devotee niya. So parang baligtad. Tayo yung servant of the servant, di ba, Radha Charan? Tayo yung dharma natin is mag-serve sa devotees ni Krishna. Pero si Krishna, this time, millions of people watching. And historical tong mangyayari na to. Hanggang ngayon, pinag-uusapan natin after 5,000 years, di ba? Pero si Krishna, bakit siya pa yung mag-drive ng chariot? Pwede namang iba, di ba? Pwede namang kasama lang siya dun sa chariot. But si Krishna, pinili yung ganitong klaseng situation. Actually, nire-relish ni Krishna yung ganitong situation. Kasi alam niya na pure devotee niya si Arjuna. Arjuna is also his great friend. Hindi lang niya cousin. Friend niya si Arjuna. Minsan, sabay silang kumakain, natutulog sila sa isang kama. Marami silang pigdaanan, maraming war, maraming trials, maraming happiness. Pero bakit niya pinili na siya yung mag-drive ng chariot? So going back doon sa peace talks na nangyayari, naging messenger actually si Krishna din. Na si Krishna gustong pag-ayusin yung magpipinsan, yung dalawang sides, the Kauravas and the Pandavas. And yung hindi na mapigilan yung war, talagang mangyayari na siya. Yung two sides made their own ways para ma-attract yung iba-ibang kings, iba-ibang soldiers, iba-ibang generals, or iba-ibang great fighters para mapunta sa side nila. So both of them, by Krishna's arrangements, of course, si Duryodhana saka si Arjuna lumapit kay Krishna. Pumunta sa quarters ni Krishna, but Krishna was still resting. Natutulog pa siya. So si Duryodhana yung unang dumating. Ang ginawa ni Duryodhana, pumunta siya dun sa headboard ng kama ni Krishna. Nasa part ng head ni Krishna. Si Arjuna pumunta dun sa lower part ng bed, dun sa paanan ni Krishna. So, what happened was, pagising ni Krishna, ang una niya nakita, of course, si Arjuna instead of si Duryodhana kasi sa headboard. Tumingin siya kagad dun sa bandang paanan nung kama. Nakita niya si Arjuna. And pagtingin niya, uy, Duryodhana, nandiyan ka rin. How could I serve you? What a big surprise. And both of them said, we're here para invite ka, sumama sa side ko. And ganoon din yung sinabi ni Duryodhana. Oh, but since una ko nakita si Arjuna, ang galing, di ba? Arrangement ni Krishna. Si Arjuna yung tatanungin ko kung ano yung gusto niyang mangyari. Tapos, sabi rin ni Duryodhana, okay, sige, kung ganoon din naman yung situation. And sabi ni Krishna, since parehas din kayo ng wish, parehas din kayo ng favor na gusto hiling sa akin, papapiliin ko na lang kayo. My armies, my weaponry, or ako. Ako lang. At the same time, ako na hindi lalaban sa war. So, si Arjuna yung unang pipili. And naturally, he is a pure devotee of Krishna. Ang pinili niya si Krishna. So si Duryodhana nag-celebrate kaagad. Hindi na nga siya halos hindi na siya pumili pa. Nag-thank you na lang siya and umexit na siya. Kasi thinking na siya yung lamang. Kasi pinili niya yung armory, pinili niya yung mga armies ni Krishna. Actually, yung buong clan nila na yun, mapupunta kay Duryodhana. Kaya actually, by numbers lamang sila Duryodhana dito. Pero si Arjuna, kasama siya si Krishna kasama si Arjuna. Hindi siya lalaban. Ang ginawa ni Krishna, he will drive the chariot para close pa rin siya kay Arjuna. So by the mercy ni Krishna, in-engage siya yung sarili niya to serve his friend, si Arjuna. Ganon si Krishna mag-reciprocate sa devotees niya. Personal then. And during that war,
Walang steering wheel, kundi yung rope ang gamit ni Krishna para i-drive yung chariot. And narinig natin na sobrang ingay dito. May mga musicians, yung mga um, cries ng mga soldiers, of course, yung mga tuwang ng mga bows, tapos yung mga clangs ng mga swords, sobrang ingay. Hindi magkakaranigan yung charioteer saka yung soldier sa likod niya. Hindi pwedeng sabihin ni Arjuna na, oh, turn left, turn right. So, ang ginagawa lang ni Arjuna, tiyatapakan niya sa likod si Krishna. And may mga ibang acharyas nga nagsabi, dumudugo na yung likod ni Krishna. So, imagine, tatapakan mo yung Supreme Personality of Godhead sa likod niya para malaman kung saan pupunta yung chariot. But si Krishna is taking pleasure in this pastime. Kasi nga, close friend niya and personal associate niya si Arjuna. Ganun yung relationships na meron si Krishna sa kanyang mga devotees. Either as a son, as a friend, sometimes as a master din siya, and as a lover. Text 23. Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. This is the request of Arjuna before mag-start yung fight. So, nakahati na yung mga phalanxes sa war. Si Arjuna nag-request kay Krishna, Krishna, dalhin mo ako sa gitna. Gusto ko makita yung sino yung nasa side ng kalaban natin. Because automatically, si Duryodhan, gusto niyang sakupin yung buong mundo. Gusto niyang patayin yung mga Pandavas para siya yung mag-rule. Automatically, kung sino kakampi sa kanya, same thinking. Same evil-minded na thoughts. So gusto malaman ni Arjuna, sino ba yung mga nasa side ni Duryodhan? And gusto rin niya matansya kung paano niya tatalunin yung mga kalaban. As a soldier, iniisip niya to. But of course, si Krishna, being the Rishikesh, so, diniscuss natin yesterday the meaning of this name. Alam ni Krishna lahat ng senses ng mga tao. And minsan kaya niya rin kontrolin. So, alam niya yung nasa mind ni Arjuna. Na kailangan ni Arjuna na makita yung mga kalaban. So, pinagbibigyan lang ni Krishna. Text 24. This is again Sanjaya. Sanjaya said, O descendant of Bharat, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. Sa Sanskrit verse nito, Sanjaya said yung name ni Arjuna as Gudakesh. Gudakesh means conqueror of sleep. Because si Arjuna is practicing archery sa gabi. Minsan nag-blindfold siya or pitch dark. Doon siya nag-practice ng archery niya. So, conqueror of sleep means conqueror of ignorance as well. Kasi sleep means ignorance. Napakahirap i-control na ito. Napakahirap na magkaroon tayo ng control over sleep. Kailangan natin ng matinding alarm. Imagine or recall natin nung bata tayo pag nagising tayo ng parents for school, di ba? Come on, gising ka na, mag-breakfast ka na, dadating yung school bus mo or malilate ka na. 5 minutes pa, 10 minutes pa. Ang hirap i-conquer yung sleep. Pag may Srimad Bhagavatam class, nahihirapan yung mga ibang devotees na antok sila. Kasi all throughout the morning, busy na sila, pagod na sila. So, si Arjuna, hindi siya biktima ng sleep. In control siya sa sleep. At the same time, in control siya sa ignorance. So, ayun yung meaning ng Gudakesh. Text 25. In the presence of Bhishma, Drona, and all other chieftains of the world, the Lord said, Just behold, Partha, all the Kurus assembled here. Ito yung line ni Krishna. Nagsalita na si Krishna dito.
Sabi niya kay Arjuna, nung dinala na sa gitna ng battlefield, "Behold the Kurus. Arjuna, this is the Kauravas. Sila yung mga kalaban mo." Pero, since si Krishna naisip niya kung ano yung nasa loob ng mind ni Arjuna, may mga meaning tong sinabi ni Krishna. Si Krishna is being humorous here because alam ni Krishna na kakabahan at the same time mabibewilder si Arjuna. Si Krishna minsan nagkakaroon siya ng arrangements na okay, ginusto mo to eh. Na-feel niyo ba yung minsan na sobrang humorous ni Krishna, ni God, na yung subject niya ng humor niya yung buhay natin? Teka lang. Talagang inarrange yung Krishna yung mga scenario sa buhay ko. Parang pa-realize lang sa akin na I'm not the controller. Or para i-humble lang ako. Kailangan mangyari yun. And kailangan mong tawanan yung scenario. Kasi, nga, no? I'm such a fool. Alam ko na eh. Sinabi na sa akin lahat ng mga devotees, ng mga friends ko yung mangyayari. Nababasa ko naman to. Alam ko naman yung mga pastimes si Krishna na ganito. Pero, naging victim din ako. Pero, naging subject din ako nung humor ni Krishna. So, ganun si Arjuna. It's Krishna's arrangement, of course, para mangyari yung bewilderment ni Arjuna. Para mangyari itong Bhagavad Gita. Para magkaroon ng lessons. Pero sa buhay natin, maraming scenarios kapag look back natin, okay, kaya pala nangyari yung mga ganitong troubles, scenarios, heartbreaks. Para iparealize sa atin ni Krishna, okay, may ganitong arrangement pala siya. Just like in chess, di ba may mga moves yung opponent, minsan na may papakain siya ng mga iba-ibang, hindi lang pawn, even yung mga important na soldiers niya, papakain siya pero ma-victim ka pala dun sa scenario. It's a trap pala. So si Krishna ganito, binibigay niya tayo ng scenario para matrap tayo, para mas mag-surrender tayo sa kanya. Minsan masakit, minsan nakaka-shock, madalas nakakatawa. Sabi nga nila, pag tinitingnan natin yung mga troubles natin sa past life or previous years ng buhay natin, tatawanan mo na lang. Krishna's arrangements. There Arjuna could see within the midst of the armies both parties, his fathers, grandfathers, teachers, material uncles, brothers, sons, grandsons, friends, and also his fathers-in-law and well-wishers. So, tinitingnan ni Arjuna sino yung nasa kabila na party ng war. Mga relatives niya, mga friends niya, grandfather sila Bhishma. Sons, yung mga nephews niya rin nandito. Grandsons, friends, pati yung teacher niya sa war, mga well-wishers niya nasa kabilang side. Bakit ganito yung scenario? Sino pa yung mga kamag-anak? Sino pa yung mga well-wisher? Sino pa yung mga close kay Arjuna din? Bakit siya pa yung magiging kalaban? Di ba ang hirap ng sitwasyon na yun? A perfect example na binibigay ng Bhagavad Gita kasi yung buhay natin, ganun din. Madalas sa mga challenges natin sa buhay is coming from people na kakilala din natin or close din natin. Not in a scenario na mag-aaway or magpapatayan. In the scenario ng war din. Minsan, conflicts that we need to arrange or we need to conquer. Kasi may mga different layers of emotions na involve. Different layers of false egos and also mga unwanted drama. Pero kailangan natin i-conquer lahat yon para maging maayos. Yung victory doesn't always mean na magiging okay lahat. Minsan kailangan magbigay ng respectful distance,
Minsan kailangan magbigay ng boundaries. Pero minsan kailangan din talaga ng humility para tanggapin natin na tayo yung mali and magiging okay yung relationship again. So different scenarios. But still, ang hindi nagbabago sa mga scenario na to is may battle na nangyayari. Outer or inner battle. 27. When the son of Kunti, Arjuna, saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. So yung succeeding verses, ito yung magiging words ni Arjuna. Magkasalita na siya sa conversation na to. What is the wisdom from these verses ng Bhagavad Gita? Minsan, yung curiosity natin in the wrong place is just a waste of time or source of our trouble or minsan danger. Sabi nga nila, curiosity kills the cat. Alam naman talaga ni Arjuna kung sino nasa kalaban niya eh. From the start pa lang, alam na niya kung sino yung mga main na makakasama niya sa battlefield at mga kalaban niya. Alam niya rin kung sino yung mga ka-level niya na tagpo niya with archery. Kasi kailangan kung sino yung ka-level mo, siya yung kalaban mo. Yung lower level, hindi niyo pinapansin yun. Meron silang morals and codes of war. So alam naman ni Arjuna eh. Pero kailangan pa niyang pumunta doon sa middle ng battlefield. Of course, because of this, naapektuhan yung emotions niya. So the wrong use of emotions will overwhelm us and make us forget our intelligence. Magkakaroon tayo ng mga justifications and arguments just to satisfy our emotions. Sometimes, yung emotions na yon is nakakatapak na rin ng mga ibang tao just because of our emotions. Minsan nakafocus na tayo sa emotions na yon. Imagine, nagkaroon ng arrangement ng war na to. Si Arjuna yung isang main character, main personality. Tapos biglang mag-hesitate siya. In the middle of these great warriors, millions of them. Because of his emotions, biglang manginginig siya. Nasa gitna siya, marami nanonood. So yung intelligence, natabunan ng emotions. And in the culture of Filipinos, and hindi lang syempre dito of course, pero may mga different cultures sa iba-ibang countries na prominent yung emotions before logic or intelligence. Makita natin yan sa lifestyle. Diba? Even entertainment, umuulan ng emotions. Lahat ng drama. Diba? Iba-ibang bansa. When I was young, parang Mexican or Spanish drama, yung mga soap opera, diba? Hanggang maging Filipino, hanggang maging, diba? Yung joke nga namin before, yung Mara Clara nga 7 years. Ang habang drama nun, no? Para dun sa diary na nakatago sa ilalim ng unan. Tapos ni-remake pa siya. So ganun yung attraction ng mga tao sa drama, sa emotions. And madalas, because of emotions, ng daming nasisira. Yung relationships, yung status sa buhay, kayang pabayaan, yung services, yung position sa society because of emotions, uncontrolled emotions. We cannot hide anything from the Lord, from Krishna, so He knows everything. So because of this, alam ni Krishna yung dapat i-arrange natin. It's just up to us kung ano yung papakinggan natin. We should hear Krishna instead of Maya. Pero kapag nasa Maya tayo, feeling natin si Krishna yung pinapakinggan din natin. Ang hirap, di ba? Kasi nga we are illusioned. Feeling natin naririnig natin si Krishna clearly, pero illusion na yon. Paano natin double check yon? Paano tayo magkakaroon ng check and balance? We should, again, hear from our advisors, from our mentors, from our guides. Kaya di ba pinag-usapan natin last time, importante kung sino yung tao nakapaligid sa atin.
Nung minsan kailangan natin kung minsan kailangan natin na real talk, kaya natin tumanggap from that person. May maganda tayong relationship sa kanila. And alam nila na kaya natin tumanggap with all honesty and kindness kasi open tayo. And kaya rin nila i-penetrate yung shell ng heart natin because of their love and care, genuine affection sa atin. So, kailangan natin to kasi pag nasa illusion tayo, hindi natin nakikita yung sarili natin. Sila yung tutulong sa atin. Si Krishna speaks through them. Speaks through the spiritual master. Speaks through the pure devotees. Speaks through our friends. Minsan sarcastic, minsan humorous. So, ganito mag-arrange si Krishna. Si Krishna is very personal sa buhay natin. And we should also treat him in a personal way. Hindi lang tayo hiling ng mga material na bagay o yung mga wish natin sa buhay. It's automatic. Inaari siya ni Krishna sa atin yun. And kaya nga tayo nag-practice ng Bhakti Yoga to up the ante ng faith natin. Not just have faith and that's it. Gusto natin magkaroon ng loving relationship. Ano yung magagawa ko para sa'yo, Krishna? Not just ano magagawa mo para sa akin. We could just go to different holy places, different temples, different deities, different holy rivers, just to wish for and pray for benefit ng gusto nating mangyari para sa sarili lang natin. Ito yung ngayong ayaw natin mangyari, to only think about ourselves. So yung relationship kay Krishna is very personal. We should always pray, paano yung magagawa ko para sa'yo, Krishna? Kasi automatic naman si Krishna ginagawa yung para sa atin. Like si Krishna, naging servant siya ni Arjuna sa war. So we just have to be always mindful. Ano yung ginagawa natin? Ano yung consciousness natin para mabigay kay Krishna yung love and devotion na yun. And kung naging humorous si Krishna, pwede natin gawin din yun. Pwede tayong maging personal sa kanya in that way. It could be an offering of different emotions kay Krishna. Yung emotions hindi natin pwede stop. It's there. Part of our being, nature. The question is, kanino mo idadirect yung emotions na yun? If it is directed to a wrong person, a wrong place, a wrong time, a wrong scenario, it could ruin our intelligence. So, i-direct natin palagi kay Krishna and sa devotees niya. The right use of it is a combination of emotions and intelligence. Kailangan mo intelligence palagi. So, the right emotions na bibigay natin kay Krishna is love and devotion kay Krishna. So, it is a spiritual emotions. If it is just emotions just for us, and for us to feel good, then it's material, it's selfish. Lalong-lalo na if it is sense gratification. So tomorrow, we will hear kung ano yung magiging arguments ni Arjuna, kung ano yung magiging reasons niya because of overwhelming emotions. And lahat na nasira sa kanya, yung composure niya, yung emotions niya, yung intelligence niya. And kung paano si Krishna sasalo as his great friend. And kung paano rin mag-change yung mga relationships nila. Again, if Krishna is giving us some humor, huwag tayo mapikon. Kung kailangan mo tumawa, tawanan mo. Hindi mo kailangan iyakan.